Hello, kumusta mga kanoisy? Welcome back sa ating YouTube channel, Pilipinoisy. So ngayong araw, another update naman tayo about politika ng ating bansa. So ang video to is mula na naman kay Boss Balita TV. So meron ito pamagat na Duterte impeach na, naiyak si VP Sara. Jinky Luistro inutusan na inilabas hatol ng Korte Suprema ? So yan yung panonorin natin ngayon, men. Bibigyan natin to ng reaction and then kayo na lang din ang bahalang humusga. So bago natin simulan, Boss Balita TV, supportahan nyo yan. Tapos syempre kung trip nyo ng mga ganitong reaction video may kasama kayo manood, huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Pilipinoisy. So mga kanoisy, di na natin ito patatagalin pa, simulan na natin agawin pa ng China. Again, bamagat ng video ito, Duterte impeach na, naiyak si VP Sara. Jinky Luistro inutusan na inilabas hatol ng Korte Suprema. So, Boss Balita TV, Pilipinoisy, House of Representatives. Like, comment, share, subscribe, start. Courtesy. Ito na mga boss, kakapasok lang na balita. Grabe si VP Sara, naiyak. Impeach na si Duterte. Matapos di umanong sabihin sa kanya ni House Lead Prosecutor Congresswoman Jinky Luistro, inilabas na ang desisyon ng Supreme Court. Legal daw ang ginawa nilang pagpapa-impeach kay Duterte. Dapat niya nang ibalik ang nawawalang pera sa confidential fund sa impeachment. Utos na daw to ng Korte Suprema kay VP Sara Duterte. Tara, panoorin natin to. So for my opening statement, first I would like to welcome yung naging desisyon ng Supreme Court kahapon that pertains to the petitions filed against the House of Representatives, in particular the Committee on Justice. Kaugnay po ito sa ating mga isinagawang proceeding patungkol dito sa mga impeachment complaints laban sa Vice Presidente. Yun. Where Parang ano na rin lang kasi, panahon na mismo yung nagbabadya dito para na, I think ito na yung tamang time talaga na tapusin, diba, yung Duterte hierarchy, yung pamumuno ng mga Duterte dito sa bansa natin. Kasi si Sara Duterte naman, kung hindi lang sana siya ng ngurakot, di ba? Hindi sana siya matatanggal. Ito nga din yung nakakatawa kasi, di ba dati, yung mga DDS about dun sa Supreme Court, nung pinaburan sila or minsan silang pinaburan ng Supreme Court, sobrang, palakpakan sila. Like, mabuti talaga, meron pa tayong Supreme Court, di ba? Na talaga, ginagawa talaga nila yung tungkulin nila, hindi bias, something like that. Pero ngayon naman, na hindi na pumanig sa kanila yung Supreme Court, sinasabihin na naman nila na nakatanggap ng maleta or whatsoever. Di ba? Pero kung tutuusin mo naman, yung Supreme Court, dapat nga magpasikat sila ngayon eh. Di ba? Pero wala talaga eh. Kung sa tingin talaga nila, ka-impeach talaga si Sara Duterte or dapat talagang ituloy yung impeachment ni Sara Duterte, alangan naman nilang pigilan nila yon. Di ba? Tsaka yung impeachment naman ni Sara Duterte, hindi lang naman yan yung putyo-putyong kaso lang eh. 'Di ba? Maraming ebidensya. So, diyan pa lang, wala na, lugi na kayo. petitioners raised a lot of constitutional questions. Kasama na po dyan itong mga allegations nila on mini trial, allegations on fishing expedition, allegations on having prejudged the impeachment complaint even before the clarificatory hearing. Sinama din po nila dyan yung alleged violation ng one-year bar rule and even itong alleged invalid referral by the plenary to the Justice Committee. No? We do not want, of course, to dwell so much on these issues because ito na nga yung kahalagahan ng naging desisyon ng Supreme Court kahapon. Dismiss na po lahat ng petitions na ito on the ground of mootness. At nais ko pong liwanagin na ito po'y bilang pagpapatibay sa exclusive power ng House of Representatives to initiate all cases of impeachment. At ganun din, isang pagpapatibay sa exclusive power naman ng Senado to try and decide all impeachment cases. I hope that with this decision of the Supreme Court, sana natapos na yung mga issues na ibinabato kaugnay ng naging proceeding ng Justice Committee. Of course, as chairperson and presiding officer during the time, I felt responsible for all those allegations. But finally, I hope that this will serve as closure. At sana, hindi na rin ito malabo yung closure sa kampo ng mga DDS. Wala na. Sinisiraan na nila ng todo-todo ngayon yung Supreme Court. Alam nyo naman yan sila kapag hindi talaga papabor sa kanila, biglang nagkamaleta na. 'Di ba? Yan yung mahirap sa kanila kasi sobrang hirap nilang pagpaniwalain. Kahit siguro iharap mo na yung ebidensya. Like mantakin nyo yung confidential funds list sila Mary Grace Piatos. Kahit harap-harapan na wala talaga bulag-bulagan pa rin talaga. 'Di ba?
Kapag natatrap na yung mga yan, wala, sasabihan na lang nila. Parehas lang naman silang kurap lahat. Buti lang yan kay Sara, 125 million lang, 600 million lang. Gaganyanin ka lang. Ewan ko sa mga to kung ano ba, parang, ewan ko, parang ikamamatay nila kung wala silang manok sa politika. I mean, walang Duterte sa mundo. Like, what the hell, man? Di ba? Like, what the hell talaga? Di ko talaga malaman kung paano sila mag-isip, case during the trial, no? Na magre-resume this coming Monday. Ito po ay bilang pagpapatibay na kailangang ituloy na itong nangyayaring paglilitis sa impeachment court. Isang pagkilala din ng exclusive power ng Senado to try and decide all impeachment cases. Nagpapasalamat po ako sa lahat ng mga sumuporta sa Justice Committee ng House of Representatives. Nagpapasalamat din po tayo sa Supreme Court for upholding the constitutional power, of course, not only of the House of Representatives, but also the Senate as the impeachment court. Ito po ay isang maliwanag na indikasyon na talagang umiiral ang demokrasya at ang saligang batas sa bansang Pilipinas. So, I must say, perhaps congratulations sa sambayan ng Pilipino sapagkat napagtagumpayan po natin ang mandatong iniatang sa House of Representatives. Dismiss na po lahat ng petisyon na ito at malaya at mas masaya po nating may pagpapatuloy ang ating trabaho bilang mga prosecutors dito sa ginaganap na paglilitis before the impeachment court. So, for the opening statement, I think that would be all, no, Roy? Grabe, no? Yes po, ma'am. Can you imagine, men, kung natuloy lang sana tong impeachment na to? Kung hindi lang sana alaeng-eng si Escudero dati yung forthwith niya, di ba? Is wala na sana. Impeach na sana si Sara Duterte ngayon. Like, mantakin yun, 90 days. Di ba? 90 days nilang gagawin yung yung impeachment. Correct me if I'm wrong. But, yeah, tapos na sana to eh. Escudero kasi. May forthwith pang nalalaman na. Tapos ngayon, biglang, di mo talaga malaman kung ano din yung pinagagawa niya dyan eh. Attorney Ligutan and Attorney Jay Tulaza want to say something? Sige, so ako, JL, go ahead. Yes, go ahead, please. So, of course, maraming salamat. No? So, congratulations sa lahat. No? And then, isang bagay na kailangan nating klaruhin through an opening statement, yung audit na nangyari. No? Nangyari yung in-audit yung confidential funds ng Vice President. Kasi nga, may mga bagay na confusing. No? Sinasabi doon na may napatunayan ba. Now, yung isang bagay na dapat natin maintindihan, na yung audit ay isang proseso. No? Hindi siya biglaan. Nagsisimula iyan with yung pag-release ng cash advance, and then yung sunod is yung pag-liquidate, and then kung may makikitang mga irregularity, yung COA, aabot tayo sa tinatawag na Audit Observation Memorandum, or kung hindi pa rin, Notice of Suspension, and then ultimately, kung sa tingin ng COA hindi nagampanan ng isang official yung dapat isumite na mga dokumento, hahantong yan sa isang Notice of Disallowance or NOD. So yung tanong, nabigyan ba ng pagkakataon yung Vice President na i-explica sa taong bayan paano nagasto yung confidential fund? Nabigyan po ng pagkakataon yung Vice President. Yung tanong na lang is, may mga tanong pang hindi pa nasasagot. At sino yung sasagot sa mga tanong na iyan na hindi po yung prosecution, kundi yung impeachment court itself? Yun lang, that would be the opening statement. Yeah, for me, just very quickly, just also like to echo what Chair Jinky stated a while ago. No? So we welcome the dismissal of the consolidated petitions questioning the impeachment proceedings before the House of the Representatives. No? So the Supreme Court recognized that the House had already completed its constitutional role when it approved and transmitted the articles of impeachment to the Senate, where the proceedings are now underway. So let us be very precise about what this is and what it is not. No? So this is not yet a judgment on the guilt or innocence of the Vice President. No? It's not a ruling on the merits of the issues which are now before the impeachment court. So it is a dismissal of the petition because the acts sought to be restrained had already been completed. So there's nothing for the Supreme Court to restrain. So what the Supreme Court decision settled is the forum. So what's clear now is that the proper forum is now the impeachment court. So if the Vice President has answers, she must present them here, no? Before the impeachment court. If she has evidence, she must show it here. So Para sa inyo ba, satisfied ba kayo na hindi pumupunta yung Vice Presidente sa hearing? Like, ewan ko, can you imagine that, man? Like, ano ba yan? Porket ba siya yung Vice Presidente? Siya yung ikalawang Pangulo? Kasi, kung ibang tao yan, parang hindi papayag yung mga na, hindi pupunta. Tsaka, yung kay Sara nga, mas grabe yun eh. Pera talaga. Like, nakawan talaga. Kakulong-kulong talaga yung mga pinupukol sa kanya. Pero bakit kaya, parang hinahayaan lang na ganyan. Hindi siya dumalo. Kasi kung sa iba talaga, parang hindi sila papayag eh. 'Di ba? Kulang na lang ipadampot nila para lang pumunta diyan eh.
Pero ewan ko talaga, bakit ganyan kay VP Sara, no? Nakakainis eh, yung meron kang hearing tapos hindi ka pupunta. Tapos parang wala lang. Like ano yan, parang ano mo na lang, perks mo as a vice president. Eh kung ganyan, eh ano pang silbi ng ano natin na no one is above the law? Kung yung vice presidente nga natin, hindi natin mapapunta-punta dyan sa Senate, ano? Malabo talaga. Ay, nako. Kita natin, sinubukan nila ho, no, napigilan ang pagtakbo ng proseso sa Supreme Court. Ngayon, maliwanag na, those did not become successful. So, nasa Senado na ang kaso. Dito na ho sila sumagot ngayon. Alright, salamat po, Attorney Jay. Siguro we are ready to receive and answer your questions, and para lang sa housekeeping rules, konti lang, let's give everyone a fair chance. Let's keep our questions to 2. Pag mayroon pa kayong tanong, we can go back to you after the others have asked their question. So for our first one to ask, si Lianes ka po may tanong. Roy, may buzzer ba like sa Senate? Wala po naman. Joking. Wala po tayong timekeeper dito. Hello? Lianes ka. Okay po. Sige po. Question ko po, doon po, I think last April, it was confirmed by the OWA, si Atty. Zamora po ng INPA, na meron pong mag-usap disallowance also sa 375 million confidential fund disbursements ng OBP for 2023. So, basically, the entire disbursement for 2023 may end po. For the prosecutors, mas alarming po ba ito as compared dun sa 100, ay di sana unang ending na 73 million lang out of 125 yung may ending na issued ng OWA. Kasi po ito entire 75, ibig sabihin hindi sumunod dun sa joint circular. Is this worse? Yun po yung first question. If I could take it, siguro, mas maganda, hintayin natin ang magiging testimonya ng susunod pa nating testigo paukol sa bagay na to, no? Dahil pare-pareho kaming mga prosecutors, you have to be careful with what we will be disclosing, no? So baka sabihin this goes into the merits of the case already. But yes, napaka-importanting bagay din ito. But mas maganda since ang testigo na naumupo, si Attorney Roderick Wamil, napag-usapan pa lang naman natin, no? Yung pagdating dun sa notice of disallowance paukol dun sa last quarter of 2022, hintayin natin na ipaliwanag ito ng susunod na testigo natin. Tsaka tanong ko lang, Siguro, men, may ano ba yan? ito May tali ba yan? Like, puntos by puntos ba yan? Kasi kung walang tali siya, walang puntos by puntos, parang I think magiging unfair din yung yung judging ng senator judge kasi biruin nyo, 90 days gagawin yung hearing. So meaning, kahit gaano kahit gaano pakalakas yung day 11, di ba? Eh, makakalimutan na yun pagdating ng day 92. Di ba? Kumbaga, mawawala na yun sa isip ng taong bayan na sobrang overwhelming ng day 11 na mga ebidensya. Like, hindi talaga na ipaliwanag, Pero, yeah. Pero I think, naman siguro, no? Kung sakalang hindi ma-impeach si Sara Duterte sa, sa Senado, I think yung mga puntos na yan, magagamit yan ng ombudsman. Na okay lang din pala. I think may kalalagyan din pala, Yeah, pwede. Sa ombudsman siya dadalhin, like for example, yung Mary Grace Piatos. No? Or sana lang yung pag-acquit ni Sara Duterte sa sa Senate is hindi yun nangangahulugan na absuelto na talaga siya sa lahat ng pananagutan niya, Pero I think impeachment lang naman yan, Yeah, correct me if I'm wrong. Comment na lang din kayo sa baba yung opinion niyo, That siguro yung tanong, ano ba yung ibig sabihin ng isang notice of disallowance, Sa audit ng COA, base po sa proseso, ito yung ending ng isang pag-audit. So kung sa tingin ng COA through yung mga auditor, may mga irregularity sa paggasta ng pera ng bayan, naabot tayo sa notice of disallowance. Ibig sabihin yan, sa tingin ng COA, yung mga auditor, based sa mga dokumentong isinumite ng, for example, ng isang ahensya like Office of the Vice President, hindi po nagtutugma yung mga dokumentong isinumite. So ibig sabihin ipinapasauli ng COA sa isang official, sa isang agency yung pera, Hindi po ito conviction. Pero mabigat na rin po yung ibig sabihin ng notice of disallowance, Ipinapasauli kasi nga may mga irregularity na natuklasan yung COA. Siguro yung tanong, Lianesca, ito ba ay penal na or executory na? Napag-usapan kahapon yan, executory na yan. Ibig sabihin kung wala pong PRO galing sa Supreme Court, kailangan pong gawin ng isang official like the Vice President yung pagpapasauli ng pera. So siguro sa
pinapasauli na? Ano bang ibig sabihin yan? I think the people can answer that question. Sabi ng COA, return the money kasi may mga irregularity na nangyari sa paggagasta ng pondo ng pera ng bayan. Yan na siya. Ako susugan ko lang very quickly. Sorry, no, I think if I heard correctly, sabi mo kanina, Lenesca, anong ibig sabihin nito na hindi lang pala isa naging notice of disallowance para pala sa lahat ng quarters? No? Of course, we leave it to the appreciation of the court, but mahalaga din to dahil ibig sabihin, ang pagkakamali hindi lang nangyari sa isang installment na pagbigay at paggamit ng confidential funds. Bagkos lahat, no, itong kabuuang confidential funds worth $500 million, nagkaroon ng improper liquidation. No? So, of course, mas bumibigat yung nagiging violation. And yan naman ang nakalagay sa ating articles of impeachment. Itong kabuong pera nito, nagkaroon ng misuse and fraudulent liquidation. And if I may add, no, I think the most important part of it is we should appreciate Joint Circular 2015-01 as the regulations pertaining to entitlement, disbursement, and liquidation of confidential fund and intelligence fund. Ibig sabihin po, usaping confidential fund, dapat ang tinututukan natin, may compliance ba o walang compliance sa Joint Circular 2015-01. At very significant po ang mga naging observation ng ating state auditor, no? For one, palagi niyang binabanggit, dapat merong evidence of success kapag may payment of reward. Second, dapat preferably official receipt or invoice ang magsusupport or justify ng purchases. And third, dapat yung liquidation reports ay consistent dun sa date of disbursements, no? So, without stating a conclusion of fact, at least let us appreciate na itong observations na ito ay kaugnay ng mandato o regulations na nilalaman naman ng 2015. Kaya nga pare, ito yung ano talaga, no, So, hindi maintindihan ng kabila. Na para sa kanila kasi, parang nag-i-stick lang sila sa word na confidential nga ni. So, hindi daw pwedeng i-disclose. Isipin nyo na, pera ng taong bayan yan. 'Di ba? Tapos parang ayaw lang nating i-dispose kasi confidential nga. 'Di ba? Pero sana naman yung pagiging confidential na yan, dapat may trail yan. Kumbaga may resibo yan. 'Di ba? Like, for example, nagbigay sila ng award, gamot. Ipakita nyo kung saan nyo binili yung gamot. 'Di ba? Kasi hindi naman part ng confidentiality yun eh. Parang nagpapalusot ka na lang eh. 'Di ba? Like, paano mo mapapatunayan sa amin na hindi mo nga kinurakot yung pera? Maintindihan namin kung hindi mo talaga i-disclose yung pangalan. 'Di ba? Pero pakitaan nyo kami. 'Di ba? Na binili nyo ng gamot, binili nyo ng pagkain. Kasi kung hindi nyo binili yan, wala kayong maipakita, is lang ibig sabihin yan. Binulsa nyo yung pera. 'Di ba? Kasi yan naman yung kailangan natin eh. Like for example, yung mga projects, yung mga tulay, hindi naman natin malalaman talaga kung 100% talaga binuhos ng ng mga contractor yung buong materials na binili para sa tulay na yan. Pero syempre, kapag meron tayong nakita na, okay, binili nila ito, mga bakal, simento, may mga resibo, tapos hahaluin nila yon. Tapos parang titingnan na lang natin kung matibay ba talaga tingnan yung tulay na yan. 'Di ba? Kasi yun na lang yung way na parang maprotektahan natin yung pera ng taong bayan. Kasi isipin nyo to itong confidential na to, kung hahayaan natin na ganyan na lang, wala na. Meaning, malaya yung lahat ng nakaupo na magnakaw. Gagamitin lang nila yung confidentiality. Diba? Tsaka, Diyos ko, sino ba kayo, diba? Like, sino ba kayo para kayo yung masunod, diba? Na hindi nyo i-disclose, hindi nyo ipaalam kasi confidential. Diba? Pera ng taong bayan yan eh. Tapos parang gusto nyo kayo yung masunod, anak ng, diba? Yan yung nakakainis talaga. Like, kapag iniisip ko talaga na i-defend nila yung issue na to gamit yung confidentiality. Yung natatawa na lang ako. Parang, parang sobrang linaw talaga na, na ayaw nilang paimbestigahan. Sobrang linaw na alam nila, aware nila. Like, for example, yung pagtatanggol nila Robin Padilla. Aware sila, di ba? Aware sila na mabigat-bigat talaga to.
And mahirap lusutan ni Sara Duterte to. Kita nyo yung banat ni Amy Marcos. Biglang gusto niyang ipahid dun sa dalawa. 'Di ba? Yung sa resource person. Na sila yung ano dito ha, dapat sila lang yung sisihin. Parang gusto niyang ipahid dun. Anak ng tokwa, may utos ni Sara Duterte yan ah. Gagawin na lang natin kung sino yung mga tao sa baba, yun na lang ikulong natin. Hindi na yung yung mga mastermind. Kaya nga, yung war on drugs dati, nawala yung believe ko knowing na yung mga mastermind pala is sila lang din or may exemption kapag kasama ka nila. Like, what the heck, ano yan? Diba? Pakitang tao lang. Yung mga supporter din, oto-oto din, bulag-bulagan din. Like, hindi na nga kayo pinitikan ng nakurakot nila. Hindi na nga kayo pinitikan ng mga pang-illegal nila ng pera, di ba? Ipinagtatanggol nyo pa. Di ba? Lugi. Sobrang lugi, par. The important part of it is kapag may public fund, dapat sumusunod tayo sa regulation na mayroon. Kamukha nito, Confidential Fund, Joint Circular 2015-01, ang significant in terms of determining compliance or non-compliance. And that is the importance of the audit process na naging subject matter ng testimonya ng ating mga witness, no? At ito pong pag-audit na ito ay hindi po nangyayari lang in particular dito sa naging subject matter ng audit ng pondo ng OVP or ng DepEd. As a matter of fact, it happens to all public funds. And perhaps yun ang gusto kong maintindihan ng ating mga kababayan. Ang lahat po ng pondo ng bayan ay subject sa audit. At anumang klase ng pondo yan, so long as it is a public fund, dapat sumunod sa regulation na ini-impose ng batas. And for this particular purpose, kapag confidential fund, dapat sumunod sa regulasyon ng Joint Circular 2015-01. Kapag hindi sumunod, ibig sabihin, non-compliance yan, no? And that is the reason kung bakit nagkakaroon ng mga notices of disallowance. Kung sumunod naman, dapat walang notices of disallowance. Tama. Alright, Janeska, any follow-up question? Hello. Isang follow-up lang po ako. Yung argument sabi po kasi itong pinuput forward ng defense na yung mga NBs are appealable. They are all appealable, they can go to the Supreme Court for that. And pending that final conclusion, kaya sinasabi nila yan, hindi pa po ito kaya. Okay, so I think Is that an acceptable legal? I think po pwedeng sagutin yan. So, yung argument na po pwede pang i-apila sa Supreme Court, no? We beg to disagree with that. No? Napakaklaro po, executory na yung decision. No? Decision ng COA Commission, yung ina-uphold yung notice of disallowance, executory na yan. Yung bagay na po pwedeng i-akyat sa Supreme Court. Ayan na. Biglang nawala yung natin. Signal natin. Parang papatigilin na tayo ah. Wala talaga eh. Sobrang linaw talaga pare. Di ba? Yung gusto nilang mangyari, parang, kinukonsinti pa. Alam niyo yung feeling. Like, ito lang tanong ko, like for example, or what if, biktima ka rin ng baha. Like, nababahaan din yung lugar nyo, nababahaan yung, nababahaan yung bahay nyo. Pero we have no choice, no? Tapos, DDS ka. Tapos, alam niyo yung nililitis yung taong, nililitis yung taong isa sa kurakot. Di ba? Kasi, kahit hindi naman, related flood control si Sara Duterte, yung mga galamay niya related. Tapos, yung mga ninakaw na pera pa rin ng taong bayan yun eh. Like, overall yun eh. Di ba? Yes, like, victim ka na ng mga kabalbalang nangyayari dito sa bansa natin. Tapos puprotektahan mo pa. Knowing na aware ka na posibleng ang meron ninakaw. Kasi every time talaga na tanungin yung mga fans ni Sara Duterte. Anong gusto niyo kay Sara Duterte? Anong nagawa ni Sara Duterte? Puro sagot lang nila yung tatay. Sobrang solid ng tatay. Di ba? Like, akala ko ba sa inyo na mismo nanggaling na hindi talaga dapat nating iboto si Marcos dapat kasi nakabase lang tayo sa tatay.
Di ba? I mean, nakabase lang tayo sa tatay, kaya natin binuto si Marcos, tapos ngayon sasabihin nyo, budol na budol kayo. So meaning, may possibilities din na kung ibubuto nyo si Sara Duterte ngayon dahil sa tatay, may possibilities din na mabubudol kayo in the future, 2028 forward. Ang mas masakla pa dyan, sobrang linaw ng warning. Kasi merong confidential funds issues, merong mga nakawang nangyayari. Di ba? Merong hindi maipaliwanag na paggamit ng pera. Tapos iboboto nyo pa rin. Tapos ano yan, magugulat na lang kayo. Like, kapag naupo siya, may mga billion-billion issues. Ano yan, doon pa lang kayo magugulat. Like, kawatan para to? Kaganyan kayo. Like, siraulo lang, di ba? Like, di ko talaga maintindihan para yung thoughts of nila. Ba yung inaapila mo sa Supreme Court through regular channel, yung pag-aapila, tsaka iba pa rin yung tinatawag natin sa batas na Rule 65 certiorari. Ibig sabihin dun, pag Rule 65 certiorari, kung walang TRO, yung Supreme Court's executory na, final tsaka executory na yung decision ng COA Commission. So yung tanong, is it appeal ba yan? Apila ba yan? With all respect po, we beg to disagree. Ibig sabihin, kung hindi po mag-i-issue ng TRO yung Supreme Court, tapos na po yung boxing. Yung notice of disallowance na na-issue ng COA Commission, dapat i-implement na iyan. So yung term na ginagamit na apila, we beg to disagree with that. Kasi nga, uulitin ko, yung pamamaraan ng pag-aakyat ng isang decision ng COA to the Supreme Court, hindi po through appeal yan, through Rule 65 certiorari. So you among us lawyers, medyo technical, ibig sabihin yan, kung walang TRO, ini-issue yung Supreme Court, tapos na po yung boxings, yung issue ng notice. Yun, sobrang solid. Malinaw yan ha. Sana naluwanagan kayo doon. According to attorney. Tapos na ang boxing. Kasi yun nga, wala na eh. Doon pa lang sa, doon pa lang sa Supreme Court, wala na eh. Like, kahit Supreme Court, napaano sila eh. Ba't pipigilan natin to? Sobrang linaw nito ah. Diba? Yung mga ebidensya kasi nandyan eh. Like, malilintikan yung yung Supreme Court kapag ito-tolerate nila yan. 'Di ba? Knowing na sobrang overwhelming ng mga ebidensya. 'Di ba? Pero talaga eh, sobrang na-excite talaga ako after nito eh. Gusto kong matapos na yung 90 days kasi yung impeachment kasi na yan, I think win-win pa rin kahit na hindi ma-impeach si Sara Duterte sa Senate. I think babakbakan niya ng ombudsman. Sobrang daming pwedeng ikaso sa kanya. Sana lang hindi siya magtago or sana hindi siya makapagtago Kasi alam niyo naman dito sa bansa natin, 'di ba, is parang tayo dito eh. Nakakatakbo yung mga taong nasa kulungan, nakakatakbo yung mga taong nagtatago. Nagtatago ba? Pwede ba 'yun? Ay, na-realize ko lang. For example, hindi ma-impeach si Sara Duterte. Tapos kakasuhan siya ng ombudsman. Ngayon, hindi siya magpapakita. Magtatago siya. I mean, what if magtatago siya hanggang 2028? Saka lang siya lalabas kung sakaling tatakbo siya tapos manalo siya. 'Di ba? Ang tanong ko dito, pwede bang i-convict si Sara Duterte, like for example ng ombudsman, kahit na hindi siya dumalo sa mga hearings niya in the future? Like for example lang, matapos tong impeachment na to, hindi ma-impeach si Sara Duterte pero sobrang overwhelming ng mga ebidensya. Tanong ko lang kung pwede ba siyang i-convict? 'Di ba? Like yung kaso niya simulan kahit wala siya. Tapos i-convict siya ng ombudsman. Kasi ewan ko lang kung ganyan, pwede bang i-disqualified si Sara Duterte as president? If ever maging presidente siya. Kasi alam naman natin, siya talaga yung isa sa malakas na kandidata ngayon. Pero ewan lang natin, hindi natin alam kasi si Lenny hindi pa naman nag-announce na tatakbo siya eh. Pero I think tatakbo si Lenny. Pasensya na sa mga fans ni Risa Hontiveros, but I think kulang pa si Risa Hontiveros. I think si Lenny pa rin talaga yung pwedeng tumalo kay Sara Duterte sa kabila ng mga issues na to. 'Di ba? Kasi biruin nyo yung time ni Lenny nang tumakbo siya. I think 16 million nata yung boto niya. Kahit sabihin natin na na kalahati na, 'di ba? Pero at least may palag-palag pa rin. Kaysa kay Risa Hontiveros kasi parang mahirapan yun kasi magbi-build pa lang siya ng
magbi-build pa lang siya ng, foundation. Di natin alam. So, grabe yan. So, anyways, ang video nito is mula kay Boss Balita TV. Supportan nyo yan. Original video link in the description box below. Panoorin nyo, i-subscribe nyo rin. Tapos, syempre, bago nyo iwan yung YouTube channel natin, Pilipinoise, like, comment, share, subscribe. Also, courtesy din sa House of Representative. And saludo kila attorney sa prosecution, sila Madam Luistro sa prosecution natin, and sa sa Supreme Court sa good decision na yun. Kasi yun lang naman talaga yung pinakagusto natin according to attorney, diba? Tapos na ang boxing. Naabangan talaga natin to, par. Na iba naman, diba? Iba naman. Sobrang pangit kasi Duterte. Ang weird, diba? Like, grabe. Sobrang linaw ng mga issue, para ng mga ebidensya, tapos iboboto pa rin. Like, makikita mo yung mga survey, sasagutin ka lang na wala Duterte pa rin, solid. What the heck, man? Lumulubog na yung bansa natin, Talamak yung corruption sa bansa natin. Tapos, ganyan ka pa rin mag-isip. Kaya hindi tayo, umuunlad na bansa, Kasi nasubrahan tayo sa pagiging panatiko, Diba? Nasobrahan tayo sa pagiging panatiko. Nakakalungkot lang din. Para sa akin kasi, yung pagiging fanatics natin sa mga kurakot is, I think, for example ako, sa sarili ko lang to ito yung parang pagtingin ko sa ko na kapag kasusuporta ako sa kurakot. Meaning, kapag meron tayong mga kababayan na natsugi dahil sa baha, para sa akin, isa din ako sa reason kung bakit natsugi yung tao na yun. Alam niyo yung ganyang guilt. Diba? Pero ewan ko kung naiisip ng mga dides yan kasi, sasagutin ka lang nila na 100 million lang naman yan. Yung iba nga, billion. Like, okay lang daw na magnakaw. Like, what the diba? Grabe yun. Nakakakilabot. Ay, nako. Pagdasal na lang natin sila, men. Sana magbago yung stand nila sa politika, And then, sana wag puro idol kasi hindi ganyan, hindi dapat ganyan gumalaw yung Pilipinas. Dapat focus sa pag-unlad, dapat focus sa governance, good governance, something like that. Mga proyektong para sa tao, mga projects na mapapakinabangan ng next generation. Sana sa mga new generations, kasi yung mga kabataan, yung mga mag-i-18, yung mga bagong botante, sana tingnan nyo ng mabuti to. I-analyze nyo talaga tong sitwasyon na to. Kasi yung mga matatanda, hindi ko nila lahat yung mga matatanda kasi, yung mga senior citizen, yung mga 40s, 50s, 60s, 70s, wala na. Parang I think, nabulag na talaga sila sa pagiging panatiko nila sa mga Duterte, So, wala na. I think, mahirap na yung, i-reset yung mga yun. Pero kayo, mga kabataan, isipin yung mabuti. Diba? Para sa kinabukasan natin to. So, yeah, that's it. So, again, Boss Balita TV, Pilipinoise, House of Representative. Like, comment, share, subscribe. Pilipinoise is out.